topic for this morning, kung magsulat ng title, is about courage and fear. No? Kung saan mo lang courage? Courage. No? Kung na-ay discourage, na-apoy, courage. Ang courage is fearless na mo sugod or move forward or mo padayon. Courage is fearless, in short. While ang iyang kabaliktaran is fear. Now, kaning duha cannot coexist in one place. Dili pwedeng nga courageous ka but at the same time hadlokon ka. No? Mura ka og isog bangko. Pero mahadlok ka. Naman ito yung joke gani nga duro sa tawag sa palibot. Kinsay isog dire. Sige sagit, kaya dito ang isog. Pero naman ni gawas ng mga tao, mas kulado pa yun. Ako may isog dire, naman. So, pwede magpapuyong kung hitit, magudit-tugod, kasi yung iwag-wag. Courageous siya, pero mahadlok ko. So, courage and fear cannot coexist with each other. Akong iyan ang tanan sa pag-open sa Bible, sa ang main verse which is found in Joshua chapter 1, verse 9. Lagyan siya tayo. Which says, I have not commanded you? Question mark. It is a question ingon si Lord ni Joshua while nag-story si Lord si Joshua. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you will go. Now, have you ever been in a situation that requires courage? Naabot na ba mo sa sitwasyon nga nagkinahanglan jud ang courage di mo o ang imo ang tibay ng loob para mohimo anang mga decision making sa imo ang kinabuhi. So, wala kay pili kanang tawo ni agi girani. Christian man ka o non-Christian ka, everyone ni agi sa sitwasyon nga nagkinahanglan or nag-required o kaisog. So may isog dire. Every day in our life, there is no difference between follower of Christ and non-follower of Christ. We all encountered situation nga dili siya favorable sa ato. But there are types of problem that in order to break through, you need courage. Naay tipo sa mga sitwasyon sa kinabuhi na before di mo siya malampasan, kinahanglan ka o tumang kaisog sa imo ang kinabuhi. Example, so may example na pa niya. For example, deciding a relationship. Whether you end a relationship or you will continue, that requires you courage. Nag-required na siya o courage na naman. I-decide niyo mo kung magundang mong duha. Unsay sunod? Either mahimo ba nga maka-benefit pa ka nga magundang inyong relasyon or basin o mawad-an na naman kagpulos sa kinabuhi. And that comes diya musulod ang fear. When the time that you are in
in the middle of decision making, diha mo sulod ang kahadlok igsoon. And it requires a lot of courage to decide. Another example is, if you change your work or kailangan ka mag-change career. No? I experienced it before. Ito nga, wala kang i-increase ng kumpanya. Mag 4 years na ko, i-increase sa pesos ra. No? From 180, nahimo na siya o 186. Wow! Amazing. Daho kay i-increase. Ito, mag-change na lang ko o trabaho. Mungita ko lang trabaho nga either taas ang sweldo or na-i-increase kadalasan at least every year or every 2 years, na-i-increase. Nadili po sa pesos. So, while that time na nag-decide ko, dito musudod ang imuang courage, kung mapasa ba yung resignation letter or imuang dawaton kong imuang application yung dawaton ko imuang training sa lahat ng kumpanya na mo resign ka, that requires courage. Nag-require siya o tumang kaiso, ganawan, kanala pagpasa ang resignation letter, bisod na kayo na. Saan na ako magpasa na sa pagulong, magpasa ang resignation letter, kay butan ko ako ni sila na ako, damay na sulong. Dito na rin manulog sa ako ay igsoon ang mga what if. Isa naka-experience na anak. Anong nangabot sa itong kinabuhi na mga what if sa itong kinabuhi? What if may nani? What if may nana? What if maundang ko sa kong trabaho, then dili ko kapasal sa kong training, patay. And kana ka what if nimo, there are two things na mag-fit up na. Number one is fear. But if wala ang fear, number one is courage, but kung wala ang courage, dito musulod ang fear. Ano naman? The darkness does not exist in the presence of the light. Igbuntag, dili kang kita ang pero iguwala ganing adlaw, anak mo pakita ang ikniya. Courage, if na-adya ang courage sa imuha, fear does not exist. Wala nag-exist ang kahadlok. Last example, sa mga situation na nagkinahanglan ng courage, paglingon og sorry. Isang experience na. Alam mo yung pag-sorry sa imo ang nakaaway. Dili sa yun, mudukol sa imong kaaway, ug moingon ka, Brad, sorry kayo, Brad. It requires you a lot of courage. Ano man? Sa mo na muna. Ako mo magsuri. Kasi di na siya na matay siya sa kalato. Ano man? You are too afraid to say sorry because of one thing na nag-feed sa ito which is the pride. Agi kay nakakay garbo, dili ko magsorry. Pero ang tinuod, mahadlok ng Diyos ka, mag-sorry. In short, wala kay lakas ng loob na moingon o sorry. Kasi, totoo ka rin katagal na yung mga young people. Pila lang ba rin yung mga young people na nakaaway iya ang ginikanan? Wala? Ha? Amen? Wala mo'y quarrel din sa inyo ang mama o papa. O may away sa mama o papa. If you have away sa mama o papa, pila ba rin ang naay lakas ng loob na muingon og sorry pa. Amen. So lang. 80% siguro sa mga young people na makikaway sa mga papa, una pa siguro mangita pa maagi ang ginikanan para ma-okay ka. Pero you don't have the courage to say sorry sa ginikanan. Amen? Sakto ba?
ano man, lisod kayo. Especially kung medyo gahi-gahi kita gulo. Before ka magsuli sa iyong mga magpapakinahanglan mo, suli pa na sa iyong magpapanin mo. Pinaagi sa pagpalit o kay stream. Yan. Kinahanglan mo, luto pa si Papa na ko kung lamay kayo nasulaan before ko ngayon na suli pa. Because it requires a lot of courage. Now, back in the verse, niyo siya, now, niingon si Lord ni Joshua, have I not commanded you? Niingon siya. Ang pinakaunang giingon ni Lord sa iya, have I not commanded you? And when the time na niingon si Lord ni Joshua, take this as a message the Lord sa imo karong adlaw. If there is a message na to si Joshua yung kastorya, this morning, the Lord is speaking to you today. Have I not commanded you, Edgar? Have I not commanded you, Joseph? Have I not commanded you, Jenny? Take yourself as in the situation with Joshua this morning. Now, the Lord is speaking to Joshua, but thinking of it, God is speaking to you today. Niingon siya sa iya ang first few words, have I not commanded you? Be strong and courageous. For God knew the condition of your heart today. By that time, kabalo si Lord nga ang condition ni Joshua sa iyang kasing-kasing is not good. Nakabalo si Lord nga ang condition ni Joshua at a time when his father Moses wala niya nadala ang Israelites dito sa promised land. And namatay tagad si Moses o tanan nga mga promises ni Lord sa Israelites, kinahanglan siya mo'y mupadayon. Dito na dahil nag-start o huna-huna si Moses. Si Joseph. Joshua. Niyo, huna-huna si Joshua, kaya ba anak ko dalton ng Israelites dito sa promised land? Ano man, kung papagaling dugay na kayong lubakay gani sa deserto, wag ganyan na dala sa promised land. How much more ako? Bata pa kayo. Kung wala kabalo si Moses nasa padulong ng promised land, ito sila sa deserto, how much more ako? Kaya ba na ito i-lead ang Israelites? That is one of the fear of Joshua. Kaya ba na ito i-lead ang katawan ni Lord na bata pa man kayo ko? And when the time na naguna-una siya, anak ng mga possibilities sa umaabot ng panahon, dili mawala nga mahadlok siya. Amen? Nasunod ang kahadlok sa iyong kasing-kasing o nakita na ni Lord nga nag-start na si Joshua ang struggle sa iyang situation. Maskin po si Joshua nagdako siya nga nakita niya ang kaayo o ka-greatness ni Lord diya sa ilang kinabuhi. Nakita niya ang paglakaw nila na nag-provide si Lord o pagkaon, nag-provide si Lord o tubig, nag-provide si Lord o shelter nila. Dili shelter nga naghipong balay si Lord. Pero every time maglakaw sila na init, there is a pillar of clouds nga mo'y magpugong sa init yung hindi sila mainitan. And in evening, samtang maglakaw sila, there is a pillar of fire to keep them warm sa gabi. Kaya deserto, init sa buntag, pero pag gabi, no sa kayo. Una na wala kayo uwi diyan sa deserto. This
the promised land, or how to get the Israelites into the promised land, doon pa ang problema na na-encounter nila pag-atun na dito sa promised land, daghandi kayong higante. Daghandi kayong mga kaaway, kamo ang katubangon before pa may maabot sa promised land. Dugangan pa yun sa pagkagahi o tulo sa mga Israelites. Gadugang-dugang ang mga problema doon na si Joshua, kaya ba na muli? Murag dito pa lang sa pagdala sa Israel na promised land, murag mag-isot niya ko. Nga naman, pag-abot mo dito na pa'y kontra, ikabot sa kontra, na pa'y mga Israelites, kay ulo mo yung rin, hindi na tawag na yun. Nga naman, kaya sila, kaya. Kasi kadumdum niyo ang story nila na nagpadala sa spies. Pagbalik, puros negative ang tubag. Dagat higanti, dagat kontra, mga pusgan, mga gahi, mga kita rin niya, layo, kapit kibaklay, dagat nagtigulang, na mga bata pa na to, wala kayo tayo fighters. Tara, nakita na puros negative. And kapag pumawatan na, na-fit up to siya ni Joshua. To the point nga, nag-build up siya sa iyang kinabuhi na na-aksyon na siya o kabalaka. So God reminded Joshua, in the very first part sa iya ang istorya ni Joshua, usa sa pinaka-nigawas na question ni Lord sa iya, kung sa iningan, have I not commanded you? Kung ato na siya i-translate igsoon, aron sa iyon siya sakton, giyaan, gistoryaan si Joshua, kinsa man tayo nagsubo ni mo Joshua. Diba? Igna ay isog na tao nga baker nimo, yung muingon sa madoy, palitis sa pupukpok niya ng tindahan. Pero sa tandahan, dahil kaya po mga isog na tao. Pero kabalo ka nga, pinakaisog dito kay mo ang baker. Ngayon ka nga, dito nga kung palit o kong na naman. Ito kayo mo, buwi-buwi niya, basta niya ang kulakaran ko. Tingnan mo ka sa baker ni mo. Kinsa mo dahil kasugon ni mo. Diba ako? Anong handok mo kanila? Ako may kasugon ni mo. Tingnan mo kung hilaptan kanila. Inana ang situation ng naan si Joshua, katong tayo may nag-istorya si Lord sa iya. Nga si Joshua, na-action na sa kabalaka. Dikhan kayo problema, Lord. Kaya makahanda ko ni. So, na-remind siya ni Lord, kinsa mo din nagsugo ni mo, Joshua? Kinsa mo din nag-ingon ni mga tukol sa promise land, di ba ako? Nakalimot na din kakinsa ko? Nakalimot na din kung sa may kaya na ko buhaton, mas din pa sa panahon sa imong papa na si Moses. Tanong siya si Joshua. Pero inana ang mga situation nagsoon na kung naan natasa na mga sitwasyon usahay malimtan na nato kinsa baker na to. Amen ba? Tinood? Kung naan na sa sitwasyon na nag-listen na kayo ka, naan na sa sitwasyon, ikinahanglan na ka mo decide anak nga time, nakalimot ka nga ang imong ang baker gahi. Amen? Ang pangutana, kung gahi o yung pinunod yung baker. Kung ang nagpalikod pa ni mo, si Lord ba? O ba sinod na pa kailangan isaligan? Kung tigbasa mo sa itong devotional sa New Hope Tabernacle na devotion, sa i-post sa pinag-ipin sa New Hope Tabernacle na page or Facebook. Nagsunod mo anong naay usap ka verse sa devotional nga naglagot kayo si Lord sa Egypt. Niyon si Lord, I will make Egypt weak. Himuon ako ang Egypt na weak o akong putol ng ilang arms para di na sila makahawit ng sword again. In other words, niyon si Lord,
In order ka dili mo magsalig sa inyong kaugalingon, kuhaan ta mo og kahigayunan nga naa mo'y mga panghinambog sa akwa. And the more nga naa pa mo ipanghinambog sa akwa, you will never surrender to Him. Taman sa kung naa pa tayo pwede ikabuga sa akong kaugalingon, dili na mo submit ni Lord. That's the reason why nga tagaan pa niya yung mga sitwasyon nga lisod na i-decide, Lord, ginahanglan ako kung tabang. And when the time when ginahanglan ng tabang, nag-remind ka, kinsa di ay may ato ang isaligan. It is not our work. It is not our strength. It is not our backer kung natay backer ng mga dato. Kung nakay mga backer na isog, dili sila mo'y makahatag sa imong assurance to move forward. But it is the Lord niingon, have I not commanded you? Kung mupadayon mo, dili ba ako mo'y nag-iyon mo nga mupadayon ka? Dili ba ako mo'y nag-iyon mo nga go and make disciples? Anong mahandok mo ka? That is the reason why the Bible said nga kung naaman nga nitay strength sa matag adlaw, dapat atong strength comes from the Lord. Kaya kung atong strength atong kaugalingon ang natawtong saligan, ma-short yun ta sige. Dili yun enough ang atong kaugalingon. If sa mga walang nakaten sa prayer meeting last Friday, ang mga topic is about rest. Sa mga nakadumdum. Atong topic is about rest. Yung naman, kinahanglan nga mapahuway yung ka. Dili kung ni mo islito ng trabaho. Ano naman, si Lord gani after yung trabaho niya o 6 days, pagka 7th day, rested si Lord. Ano naman, walay maayo na mahitaw kung ang imuang lawas na kapoy, madayo pa ng trabaho. Dili ka productive. Walay maayong padulungan kung magtrabaho ka kakapoy. Kung call center agent ka, call center agent. Kung call center agent ka, walay kay maayong production kung wa kay saktong tulog. Ano man, igabot mo dito magduka ka. Usahay ako naka-experience ko ana, wala ko saktong tulog. Mata-mata makadlawon kay na may baby good. Pag-abot sa trabaho, natingala na lang ko masabtang nga trabaho ko. Pagbalik na ko ka ana, ang ako ang monitor na puno ng S. Ano man, nakatulog na day ko napindot akong S. Manikipot, di ba? Patulog ko. Maglantaw na ko. S na tanan. Igpadayunan ni mo, ngayon na, dili di ka progressive. Ano man, kinahanglan ka mo rest. Now, if we hold our ground and be still and know that He is our God, even if the problem has shaken us, we will stand firm. After niyon si Lord ni Joshua, kinsa man tay kasugod nimo Joshua? Di ba ako? Unsa may akong sugod nimo? Ningon sa ang pinakauna, be strong. Unsa man ang strong? Kaya mo anak, be strong. Bai man ko, pastor, di ba ko strong? Weak man ko, pastor, dili ba ko strong? Tuon nang ningon si Lord, be strong. O sa may pasabot ng strong di ay? Ang being strong, dili nagpasabot nga sige kang katakak. Being strong is being firm and being
steady. Kung ano yung guys si Lord, be still and know that I am God. When God said, be still, pasabot na, barog, tindog, be strong, anang naang mong foundation, ayaw yun o kapalit. Ignaay mo tulod ni mo, dapat naaradyo ka sa imong itindugan. Kung naay problema, ayaw yun o talikod diya sa Ginoo. Tindugi kung sa imong gibarugan nimo. Tindugi ang imong pagtuo diha ni Lord. Dili kay kung magsugod na gani ang problema, mura po tag kawayan. Sige tag kawayan. Kawayan kung asa dapat ang hangin dito. But bikas balik bikas na po. Kay gato ang i-compare ang Kristohanon o mga dili Kristohanon igsoon o ang mga Kristohanon nga matinud-anon diya sa pulong sa Dios. Duha ka buok klase kanina discuss na mo ni Edgar itong time na nagmotor ni. Duha ka buok klase ang Kristohanon igsoon. Naay Kristohanon nga murag kawayan, napoy Kristohanon murag kahoy. O sa difference. Ang Kristohanon nga murag kawayan, kung asa dapit ang problema, paling puday siya. Kung asa dapit punta ang hangin, dito puday ka. Kung asa dapit punta ang problema, dili po ka po mag-stand firm. Mo sabay po ka kung asa dapit ang problema. And kung namantayan ninyo ang karakteristik sa kawayan, kung ang kawayan ibutang sa kalayo, kusog kayo mo, kalayo. Usahay mo na ilamig kayo ihaling, ganyan na magsirit-sirit, ganyan ka, mga na, ganyan yung kalayo. Musirit yun. Pero mas kusog ang niyang kalayo, i-compare ni mo kung ang kahoy mo yung isuklod. Mas grabe mo kalayo ang kawayan. Pero pag human sa yung kalayo, mapalong. O igpalong sa kawayan igsoon, wala na say baga. Wala pa kong kitang kawayan nga ni baga. Na yung mga Kristohanon nagsoon, kusog kayo kalayo permero. Fire rin kayo diya sa pagpangalagad ni Lord. Di pagtaw-taw, di kalitrag kapalong. Pagpalong, huwag yun nabilin maskin baga. Pero naapoy mga Kristohanon nga murag kahoy igsoon. Stand firm. Naay roots, pero ang roots niya niugat patong dito sa pinakailalom na kaya niya muhawid sa yuta na maskin pa o bagyuhol siya, di yun matangtang ang iyaang pagkakabit dito sa yuta. Kung hanginon siya, naarag siya dito, nag-stand firm yun siya. In short, kanang kahuya, strong siya nga kahoy, nga naman, wag yun siya nalukat. And every time nga ang kahoy isugnod, pag-abot sa panahon nga mawala ang kalayo, dili mawala ang kainit nga naman, naay baga. Kung imo atong labayan ng gamay kalayo, muulbo na butoy ang kalayo. Igsoon dapat inanat ang Kristohanon sama sa kahoy nga maskin pa o muabot ang panahon nga mabugnaw ta. Mawala ang kalayo sa pagpangalagad pero anaag yapon ng baga diya sa tong kasing-kasing. Nga kumabot ang panahon, Lord, kinahanglan ako, Lord, ang imo ang kalayo balik, Lord, ako ang kinubuhi, Lord. Himuha nga mo dilakab balik sa pagpangalagad nimo, God. Gamay lang nga sindi, musiga na sa balik. Pero ang kawayan, maskin pag usaon mo nagsindi, di na ginamusika balik. Now, first nga, ingon ni Lord ni Joshua, be strong. Being strong means being firm. Kung ansay mo ang ibarugan, mao ginagyoy mo ang natin term gani sa to ang mga kaigsunan sa RC. Nasa'y motivation nila sa ilang mga membro. Kung sa ako ang namathan, maupod ako ang pakamatyan. Bahala o ginaon sa kung bahala o na yung mga masakto, manhindot ang simbahan. Pero kung mao ni ako ang nasabtan ako about the Lord,
maura po niya akong pakamatyan. Dapat inana po na ato ang tinguha pareho sa ila. Nga kung sa mo ato ang kisaligan, nga balota nga si Lord may back up nato, si Lord may ato ang backer, dapat atong paningkamutan to stand firm and know that He is God. But the problem is, that is the time when we are in the middle of the storm. How about after the storm? Kung gibagyo ka sa problema, igsuon o nakabarog ka, then nahuman na nimo ang first nga command ni Lord, to be strong. Lord, nahuman na ang ako ang problema. Wa gyud ko natinag, Lord. Wa gyud ko na backslide, Lord. Wa gyud ko ni undang og simba, Lord. Wa gyud ko ni absent sa church, Lord. Maskin pag usa ka dako akong problema, Lord. Ano man, nakabarog ko. Diha sa kuha ang pagtuo diha nimo, Lord. Now that is in the storm or during the storm sa mga kinabuhi. How about after the storm? So, unsay second nga command ni Lord? Unang command ni Lord, be strong. Ikaduhang command ni Lord unsa? Be courageous. Courageous means fearless o walay kahadlok. This is one of the reasons, Igsoon, why Christians usually don't grow maturely diya sa Ginoo. Because they are afraid on stepping forward. Mahadlok mo step higher. May ko nga, Dong, ikaw mo'y wali ka rong Sunday. Ay, dili ko pastor, dili ko preacher. Kanta lang ko. Ikaw mo'y drums ka rong Sunday. Ay, dili lang ko. Ano man, di mo ako'y talent ng drum swing. Ikaw may kanta ka rong next nga special song. Ay, dili ko kanta. Ang dancer man ko. TikTok ba? No? That's the reason why we can't grow, because we are too afraid to move forward. Ligon lagi kay igsoon, you have stand firm against the problem sa imong kinabuhi. Pero ang problema, dito na lang po kasigi. Ano man, mahadlok ka mo, step forward. Pag-graduate ako high school, hadlok kay ko mag-enroll o college. Ano man. Kabalo ko nga pag-abot ako college, high school pa lang ko daan, wala, nagkarakaran ako sa multiplication table. Kabuang ako 2 times 2, 3 times 3. Pag-abot na sa may 8 times 7, patay na. Dito na. 8 times 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5. How much more sa college? So, pag yun nga, oy, graduate radyo ka yun, nakapasa radyo ka, nakabot radyo 75 mo, makagraduate radyo ka. Pag abot ng college ko, saan na ko na sa college, yan naman, nandunggan ako sa mga uban mga college student na yung mga gitawag nila o mga algebra. Na ibang tawag nila o katong mga math A, math 1, math 2, math 3. Maturo mo yun, bawaan ako yun. Magtulog. Pero katong time nga nahadlok ko sa pag-abot sa college, wala ko ni stand firm nga dili na lang ko mag-college. Ano naman, number 1, wala may pa ika-enroll. Number 2, mahadlok ko mag-college. Mga naman, pasig mahagbong ko, kasi sayang nagparta. Pero the more nga dili ka mo stand, the more nga dili ka mo step forward, the more nga wala kay courage
Nga mo adto sa sunod nga level sa imong kinabuhi, igsoon mag-remain with ka kung asa ka karon. In short, play safe lang ka, sige. Okay ra ko diri, dili na ko kinahanglan nga mo mag-college pa ka naman kanang dagan na magtrabaho ang high school karon gud no, mga senior high. Mga trabaho na mga senior high karon. Yung pag-abot sa panahon nga nang-apply na ka isang palong ka sa realidad, pa janitor must have bachelor's degree. Janitor, bachelor's degree. Mag-call center na lang ko, mag-call center na lang ko. Pag ato pa rin mo sa call center, ako matumog Cebu, pag ato mo lang call center, ang gwardiya nila mismo, mag-nosebleed na ka. Good morning. Are you going to file for application? Can you put all your records here and then you submit it to the HR? You just go straight ahead and then you move step back forward. No, step back and forward pa. Pag-apply pa lang nimo, mupasa pa lang kag resume dito, ang gwardiya tubungon ka ginanag English. Kaya nga ka nga, may pag-niskwila na lang ko. Second, command the Lord. Kay kabalo si Lord nga daghang moabot nga problema niyon si Lord, be strong. Kay nay moabot nga problema nimo dapat malikon ka. Pero niyon si Lord after sa imong problema, asa man ka? Diha na lang ka. O niyon siya, have courage, move forward. Kinahanglan sa moto sa promised land taganan ni Lord sa ila. And if dili sila mo move forward, dili sila maabot dito. Magstay na lang sila kung asa sila. If you remember Peter, katong time nga nakita niya si Jesus naglakaw sa tubig, ang unang gibuhat ni Peter, nilantaw sa ni Jesus. Pag i-confirm niya nga si Jesus nung naglakaw sa tubig, nilakaw pa siya sa tubig. Paglakaw niya sa tubig, nakalakaw siya. Pero agi kay sa tumatunga sa iyang paglakaw, nakita niya ang mga balod ng hangin ng kusog kayo. Paglantaw niya di ay nagnananaig siya sa tubig di naglakaw. Nagsugod na rin siya o unlod. Nagsugod na din siya o sang. Brothers and sisters, sa ito ang transition sa kinabuhi. Gikan sa imo ang pagkamalig-on diya sa mga problema. Taman sa imo ang pag-move forward. Kung pag-move forward di mo, kung dili ganita steady sa ato ang paglantaw diya sa Ginoo ningon ang Ginoo. Set your eyes on me. Ningon ang Ginoo nga kung mo lantaw ka sa future, lantaw na ko. Ayaw lantaw sa imong left, ayaw lantaw sa imong right. Kung unsay giingon sa imo ang mga leaders nimo, may mo buhaton, mao ko mo buhata. Ayaw na paglingi-lingi. Straight lang mong lantaw. Sama sa gibuhat ni Peter. Katong time nga straight yung panglantaw ni Jesus, wa say lingi-lingi kung asa dapit. Nakalakaw siya sa tubig. Pero ang problema nalingi siya sa mga hangin o sa mga balod. O katong nga time nakabati sa kahadlok, nabati siya nga hala, naglakaw na nagong tubig. Diba ang tubig makaunlod? Oh, ni-unlod din siya. That is the problem of the Christians nowadays. We have set our eyes in Lord. Ato ang mata na diyan ni Lord the first time around. And when the time when may problema, atong eyes nawala na Lord. Na-focus sa problema. And when the time when nakafocus sa problema, makabantay mo, maghinahinay na magkaunlod. Matingala na mo nga problema, imbis kanina may problema na ako, ano nagkadaghan man. Maura man ni problema sa iyo lang man kayo, ngano man nga ni samot man ang problema. It is not because the Lord is away from you, but it is because you are too focused on the problem that you forgot kinsa mo'y nagpakir nimo. That you forgot kung kinsa mo'y nagpalipod nimo. Before tayo proceed sa ato ang main verse, let me bring you to 2 Timothy chapter 1 verse 7.
2 Timothy chapter 1 verse 7. Ikaduhang Timoteo 1 versikulo 7. Nangingon siya dire, for God has not given us a spirit of fear. Nangingon ng Biblia, kaya ang Diyos wala sa naghatag o espiritu sa kahadlok, but of the power and love and of a sound mind. Igsoon kung naay kahadlok sa imong kasing-kasing, nagpasabot kang nang nga naay lain ng espiritu sa imong kasing-kasing o dili na iyak ang Diyos. Because fear is not from the Lord. Ang kahadlok dili iya sa Diyos. That's the reason why igsoon. Mo na reason igsoon ano ato ang mga friends, ato ang mga pastors, ato ang mga leaders sa church. Mag-encourage jud sila. Nga maskin pa sa problema igsoon, padayon ng gyapon. Padayon ng gyapon lakaw. Ayaw paghunong. Kumuhunong ka to be firm. Pero ayaw o stop din ha. You have to move forward. Kinahanglan ka mo abantig zoon. Kay kung wala kay courage, kung mahadlok ka sige, kung sa mo'y naa dito sa tubangan nimo, kung sa mo'y naa sa future nimo, kung naa kay kahadlok sige, kung naa kay agam-agam sige, kung sa may tabo sa imo ang kaugmaon, igsoon wala jud kay padulngan. Diha ra jud ka kung asa ka. Kung karon ang wala kay ministry karon, moabot ang panahon kung dili ka mo move forward, moabot na lang panahon nga 80 anyos na lang ka, wala din gyapon kay ministry. And dili mo lami alam mo itong nga naadyo kay ministry no. Kung dili ka makakanta rin simbahan, pwede ka makahimog ministry pinagi sa pag-share ni Lord. I-share sa pulong ni Lord sa imong mga friends. But back in the main verse, God has reminded us nga if we move forward pa, we should not be afraid because that fear nga atong mabati is not from the Lord. And second, kanang pag-move nimo forward, dili na ikaw lang mo move forward. The Lord will be with us. The Lord that delivered Moses gikan dito sa Egypt, paggawa sa Egypt, is the same God nga mo deliver ni Joshua o sa Israelites dito sa Promised Land will be the same God nga mo deliver nimo kung sa imong problema nimo karon out of that problem and into the time nga imo nang makuha ang promise ni Lord. Pero if nabantayan ninyo itong previous itong Sundays, we have topic about blessing in obeying. Blessing in obedience. Nga ang blessing di ay blessing nga ihatag ni Lord through grace. Through grasya and through kaluoy. Pero naapoy blessing nga nagtagad for those who obey the Lord. And obeying the Lord means kung usa mo gikuman ni Lord, mao na ato ang buhaton. Now let's go back to ato ang verse. Now God has reminded us that He is in command sa imo ang kinabuhi, that He is in control sa imong kinabuhi.
Dili si pastor, dili si brother, dili si sister mo in control sa imong life. Dili si partner, dili si boyfriend, dili si girlfriend mo in control sa imong ang life. It is the Lord who control your life. Ano man, if si Lord mo ingon, si Lord yan, nops, dili na pwede nga naman, naabot na ang imong saktong edad, nakuhaon na nako akong ipausol mo ang kinabuhi. Human. O na itong Friday niyon ko, kinahanglan dito ta mag-rest sigsoon, dili gid pwede nga mag-stretch ang trabaho. Ano man, kung mag-stretch ang trabaho, unya wala na kay pahuway-pahuway, mupahuway jud ka. Kung dili nimo ugalion nga mupahuway igsoon, imong lawas may mo give up sa imo. Maski pag mukanta ka, don't give up on us, baby. Ang imong lawas dili permanenteng kusgan, di permanenteng active. Tingala ganay ko, nagpaligo ko sa kong anak. Magduko kay busy gamay mang bata, duko ko anak. Karon kung gusto na nako sa kay human na may ligo, nagsakit man ako ang hawak ko. Wala na gyud. O na gyud. You know, so fear will lead us to be a stagnant Christians. Ang kahadlok igsoon mo na mo'y maghimo sa ato ang mahimo kang stagnant nga mga Kristohanon. So, stagnant. Paspas kay kang tubo permero, pag human mo tubo, pak, dito lang kataman. Uy, masipag mo sa ambak sa New Year, di na mataas. Dara ang yung taman. Ano man? Nastagnan. Ihunong man ang cherper. Dara na taman. Naiuban niya kusog kayo tubo. Pag magtubo, kusog kayo dahon. Grabing dahon. Wala po'y bunga. Dito ra sa taman sa pagadaghang dahon. Pero wala sa'y bunga. Igsoon mo nang nastagnant ang mga Kristohanon because they have fear in their hearts to move forward. If we cannot handle that fear its own, that fear will lead us into discouragement. Igatong basahon na to ang main verse in Joshua. Palihog ko Joshua. Joshua, niingon sa primero, be strong and courageous. Kumana ang be strong. Pag be strong, kinahanglan firm ka. Di ka mabarog. O maparog. Bisig mo sa'yo problema. Be courageous. Meaning, kinahanglan, pag human sa iyo ang problema, move forward ka. Padayon. Ningon po diya si Lord, do not be afraid. Nga naman, kung kaya fear, kung mahadlok ka, igsoon, dili ka courageous. Di po ka kabantay. Kung mahadlok ka, mahagbong, di na lang ka mo exam. Ano man, mahadlok man ka. Ipadayon na to sa sunod. Do not be afraid. Niingon siya? Next. Do not be, sa iyon? Discouraged. Ano man. Kung kay kahadlok igsoon, kanang kahadlok will lead into discouragement. Kung mahadlok ka, mahagbong, ma-discourage na ka mo exam. Naiuban na nga magsirag exam sa mga LET exam, civil service exam, na ko'y kaila, ikaduha na siya nag-exam, pang ikatulo na niya ng exam, mahagbong yapon siya. Di na yun ako sa mo exam balik. Pero ikatulo rin po yung tama, no? Ang civil service, mahagbong ka kay pila ka, na nga, dili ka ka-exam. Sa LET, kung ikapila ka magsiging kahagbong sa LET, kinahanglan na ka mo take your pressure course. Agi kay mahadlok na ka, mahadlok naman kung may exam ron, ano naman. Katong last time nag-study ko sa civil service, kani may nanggawas. Pag exam na ko sunod, lahi naman po yung nanggawas. Di na lang kung may exam. Ano man, ang iyang kahadlok leads into discouragement.
Mahadlok ka sa wayon. Mahadlok ako sa wayon, mukanta ko, yabag-yabag, ako gamay. Gamay, rasad. Pero agi kay nahadlok ka mukanta, ay mahadlok ka sa wayon. Na-discourage na ka mukanta. Hindi na lang ko mukanta ka. Ano man, mahadlok ko, basin masayop ko. Mayabag niya ako, katawaan niya ako. Sa wayon niya ako. If you see, ang unang naabot is ang fear. And it lead that into discouragement. Unang niyon sa Lord, ayaw o kahadlok. And kung dili ka mahadlok niya siya, do not be discouraged. Ayaw po ka discouraged. Because the promise of the Lord niyo siya, for the Lord your God will be with you wherever you go. Maskin pag-asa ka igsoon, kuyugan ka sa Diyos. Mo bito nang nag-ingon si Lord sa pinaka-permero pa lang. Isa man din ang sugo ni mo. Di ba ako? And kung ako mo nagsugo ni mo, nagpasabot ana, na kung asa man ka mo adto, di ka mahadlok. Ano man, kung ako mo magsugo, mukuyog ko. Mura ka og na kay kauban nga bodyguard. Nga ang lawas, mura og si Batista. Na muingon siya nga, sugoon ti ka palit og asin. Gisugo kanya papalit og asin, pero ayaw ka bala ka, maski pag namang ilabot mo na naman, mukuyog ko. Gisugo pa ka. Mukuyog ko nimo palit og asin, pero palit og asin dito. Anong sugoon pa man ko nimo palit og asin? Nga pwede mo pud ikaw na lay palit og asin. Padumdum na katong joke sa bata bitaw. Gisugo siya sa gawas sa balay, kanyang ngit-ngit na. Ayun siya nga, Dong, kuasa tong kabo dito sa CR sa gawas niya, ang CR na sa gawas. Kuasa tong kabo dito sa CR sa gawas. Ma, mahadlok mo ko na wak-wak, ngit-ngit na raba. Wala pa tayo suga. Sayaw kahadlok, kaya na si Jesus kuyog ni mo. Ano man, isog na si Jesus, isog na si Jesus. Si Jesus na nasuguha ba mapuwa sa kabo? Ano ako po isuguhan mo sa isog pa si Jesus na yan? Muna niyo na Ginoo sa first verse. Kinsa may nagsugo nimo, di ba ako? Kung ako po yung nagsugo nimo, do not be afraid and discouraged. Yan naman, for the Lord your God will be with you wherever you will go. Maskin asa ka mo ato igsoon, dili ka dapat mahadlok because the Lord is with you. And before tama end sa ako ang message this morning, ako yang tanan sa pagpanindog. Ako yang ay open na to atong Bible and Joshua chapter 1 verse 5. Nagingon si Lord, ayaw mo kahadlok. Ayaw mo ka-discourage. Ano man, mag-uban ko ninyo kung asa mo. And one of the promises of the Lord kang Joshua, naa sa verse 5. Nakita na? Kung nakita na, magdungan tagbasa before we pray. Kita na mag-amen? Magdungan tagbasa. This is a message from the Lord sa imoa karon igsoon. Kung unsa man nimo ang problema karon, kung unsa man nimo ang sitwasyon karon, kung unsa man ka nga part sa imo ang kinabuhi naa karon, ang unang ingon ni Lord, obey lang. Patuo lang gud. Patuo lang nako kung sa akong sugo nimo. Be strong, be courageous. Do not be afraid, because being afraid will lead you into discouragement. Ayaw kahadlok because the Lord your God will be with you wherever you will go. And every time that the Lord is present in your life, maski naasa ka mo adto,
Ato ang basahon ng verse 5 niyon siya. No one will be able to stand against you. For I will be with you as I was with Moses. I will not fail you or not abandon you. Atong baliko ng basa. Nada sa screen if wala may Bible. Diyon ang Ginoo ni Joshua. No one will be victorious against you for the rest of your life. I'll be with you just like as I was with Moses. I neither fail you nor abandon you. Magkinaon sa igsoon, kinahanglan lang ka mag-stand firm sa imong ground kung naa kay problema. Because the Lord will not fail you and will not abandon you. And even if you move forward, do not fear kung unsa may mo sumo atubang sa imo. Kung unsa man mo mahitabo sa future, ayaw ka bala ka igsoon. Because no one will be victorious na maghimo og dautan sa imong kinabuhi. Kung naay kaaway nga nisulay og guba sa imong kinabuhi, kung naay kaaway nga nisulay og guba sa imo ang pagtuod niya sa Ginoo, walay mahimong victorious kung naa siya sa imo ang kiliran. Walay mahimong victorious as long as you live, because if you live, nagpasabot nga the Lord will be with you wherever you will go. Mag-college man ka, mag-change man ka work, mag-change man ka sa imo ang business, maghimo makag-changes sa imo ang life, imo bang tangtangon ang mga butang nga wala ikahimutan ni Lord, imo bang kuhaon ang mga butang nga ikahimutan ni Lord, kung nahimuot si Lord nga mo awit kang kusog sa iya, kung gusto nimo awitan siya, the Lord will be with you. When the time nga mo yun ka, Lord, ako gusto na ako biyahan ng mga butangan nga dili ganahan nimo Lord sa kinabuhi, the Lord will be with you. When the time nga gusto ka, Lord, I want to venture a new job, the Lord will be with you. Kung asa man ang imo ang gusto atuan, as long as you have the courage to move forward and to move forward with the Lord will be with you. Magkinaunsa, dili ka biyaan sa Diyos. Dili ka i-fail ni Lord. Dili ka i-abandon ni Lord sa tunga-tunga sa mong problema. Tuyugan ka niya, ihatod ka niya, gawas sa imuang sitwasyon karon. Let us pray. Heavenly Father, Lord, we thank you, O God, for this message na maghihatay sa mo, Lord. Thank you, O Lord, for your assurance sa mong kinabuhi, O God, na maski pa man Ginoo sa if we stand our ground, if we stand firm diya sa imo, O Diyos, you will be with us, O Lord. Ikaw mo'y mahimo ang stronghold na mo, O Lord. Amo ang mga roots, O God, amo ang ipakapyot diya sa imo, O Lord. You will be the rock of our salvation, O God. Ikaw mo'y mahimo ang foundation sa mong faith, O Lord. Ikaw mo'y mahimo na mo nga tabang, O Lord, in times of needs, O God. Lord, as we move forward, O Lord, help us, O God, to have wings like eagles, O Lord. Na the more nga atubangon mi o kusog nga hangin, the more nga musaka mi pataas, O God. The more nga soar me higher, O Lord. Lord, salamat sa mga problema imong gihatag na mo, O Lord. Salamat, Ginoo, sa mga sitwasyon nga imo ang gihatag sa mo, O God. Nahimo kini nga dili na, O Lord, nga maka-discourage sa mo, Dios, pero nahimo kani, O God, nga mo makahatag sa mo, Dios. Kung tinguha, O Lord, nga mo padayon pa, O God, because we believe, O Lord, na imo ang blessing is na alias sa pamoy sa imo ang obedience nimo, O God. Na amo ang blessing, O Lord, nga sa tumoy sa amo ang mga trials, O Lord. That the blessing, O Lord, nga diya sa pinakatumoy diya sa imong mga promise, O God. And we are claiming that in the name of Jesus, karong adlaw, O God. We are claiming it in the name of Jesus. Salamat, Ginoo. Masi pa man, Ginoo, sa makaigsunan na mo nga naa pa sa under nga situation, O Lord. We pray, O Lord, na imo ming tabangan, O Lord, to break through, Lord.
Ourself is not enough, Lord. Among kaugalingong kusog is not enough, God. Among kusog, Lord, might abandon us, Lord. Biyaan mi sa among kaugalingong kusog, God. But you will stay with us for the rest of our life. Salamat, Ginoo, sa pulong nga mo nakuha karong adlaw. Ug among ibalik ang dungog himaya sa imo Dios. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen.